Hey mga brods, ngayon nga nag-aalangan na naman ang SMB dito kay Malik Pope. So balak nilang palitan ito. Well, maganda rin naman ang ipapalit dahil kinokontak na nila. Ito pong si Tony Bishop. Yes mga brods, ito po kasing si Bishop ay alam naman natin, isa rin ito sa mga talagang magaling na import dito sa PBA, kung saan mas nakilala pa ito nung Meralco Bolts at lalong lalo na yung 2023 to 2024 PBA season na naglaro siya sa Barangay Ginebra San Miguel dahil hindi nga available si Justin Brownlee that time. So mga kabrods, kung ito yung makuha naman ng SMB ay siguro nga hindi na ito nila mapapalitan pa. Dahil sa dami-daming prospect na pwedeng ipalit kay Malik Pope, ito na sigurong si Tony Bishop ang talagang the best import dito sa San Miguel Beermen. Dahil ito pong 6'7 to 6'8 na import na ito ay veterano pa, 35 years old, mas bata nga ng isang taon nito kay Justin Brownlee. Kumbaga, pag ito yung nakuha ng SMB, para kang merong Justin Brownlee rin sa iyong kupunan. Di ba nga nung naging import ito ng Ginebra, sabi nga nila parang hindi nga daw nila ramdam na nawala si JB that time. Dahil si Tony Bishop parang si Justin Brownlee rin kung maglaro. Unselfish play, ang dami na itong pinapasahan, ang ganda ng court vision, dinadala niya yung kanyang kupunan sa panalo at isa pa dito, i-score siya kung kailangan na mga kabrods. Pero all in all, napakaganda at mabait. Ito pong import na ito mga kabrods, hindi lang mabait, magaling pa. And yun, ang dami na rin itong pinaglalaro ang kupunan. Huli na niya yung Vaqueros de Bayamon, hindi pa nga natin alam kung talagang na-renew na ba ito doon sa Vaqueros de Bayamon ngayong 2025 mga kabrods. Dahil ayon sa research ko, 2024 pa lang naman ito pong recent na kupunan ni Tony Bishop. So it means na pwede ito at available siya ngayong 2025. Dahil mga kabrods, papasok na tayo ng playoffs round, baka bumaba pa ng 8 to 9 na standing ito pong SMB at alanganin na naman sila, di ba? Kakatalo lang nila. Kakapalit nga lang sa import na Malik Pope pero 14 points lang ang ginawa. Tapos ayun, nagresulta ng pagkatalo mga kabrods. Kaya ito pong SMB, ang dami na nilang maging prospect na import na ipalit dito kay Malik Pope. Biruin nyo, pang-apat na yun ha. And ito, si Tony Bishop na nga siguro mga kabrods ang the best na pang-limang import ng SMB this season if ever mga gusto nilang makapasok to sa playoffs round. Dahil ito nga pong performance ni Malik Pope parang hindi ito maganda para sa SMB. Itong mga senyales na pinapakita niya parang hindi ito in shape mga kabrods. Well, ito pong si Tony Bishop, alam naman natin kung paano kumama ito sa PBA. At alam na niya yung sistema ng PBA mga kabrods, and alam naman natin si Tony Bishop lang din naman yung isa sa mga legendary import dito sa PBA na talagang nakaka-rival ito ni Justin Brownlee. Kaya ang laki ng respeto ito ng mga PBA fans sa kanya, lalong-lalo na yung Ginebra fans mga kabrods. Pero kung mapupunta ito ng Beermen ay malaking tulong ito mga kabrods in terms of shooting, defense din mga kabrods, and scoring talaga. And isa pa dito, yung pag-i-involve ng kanyang mga teammates. Veteranong import na kasi ito. Diba recently lang puro bata-bata yung mga import na kinukuha ng SMB, pero ano nangyayari? Puro selfish kung maglaro, diba mga kabrods? Sabi nga nila, hindi na mamasa. Pero may mga iba naman nagsasabi, yung locals nga daw yung hindi na mamasa kaya hindi nakaporma ng maayos yung mga recently na imports ng SMB. Pero itong si Tony Bishop mga kabrods, pasaan mo man ito o hindi, talagang tutulungan ka nito mga kabrods para manalo every game. Kaya sa tingin nyo mga brods worth it bang palitan ito pong si Malik Pope kay Tony Bishop dito sa Beermen? At yun nga, malaki bang maitutulong ng isang legendary import na si Tony Bishop dito sa Beermen sa pagpasok ng playoffs round? Kaya komenta mo lang pa yung mga brods at isa natin yan. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. May balita nga tayo dito po kay Dave Ildefonso. Well, ang tagal na ito mga kabrods. Dahil ito pong negotiation ng Northport Batampier at si Dave Ildefonso ay hindi pa nga sila nagkakasundo. Partida pa nga ang Northport ngayon, number 1 sa standing mga kabrods. Paano pa kung itong si Dave Ildefonso naglaro pa dyan? Mas lalo na, di ba mga kabrods? Kaya ito, gusto ng Northport Batampier kasi paglaruin na agad si Dave Ildefonso. Pero ang problema nga lang, nasa 500,000 pababa ito pong sasahurin ni Dave sa Northport Batampier. Ayaw ni Dave yan. Dahil ayon sa mga reports and rumors natin, gusto nga ng isang Dave Ildefonso yung 500,000 pesos kada buwan na sahod niya. Well,
kakagaling lang naman din kasi ito ng draft mga kabrods. Kumbaga first year pa lang niya ito. Kaya rookie pa lang yung kontrata nito ni Dave. Pwede namang tumaas yun in the following years niya dito sa Northport Batangas. Pero ayaw niya eh. Kumbaga nasanay ito sa KBL kasi mga kabrods. Ang laki rin kasi ng sahod niya doon, parang almost 1 million na rin kada buwan ang sinasahod niya. Kaya ito yung dinendeband niya sa Northport Batangas. Pero grabe rin naman kasi yung isang Dave Ildefonso, isang 6'6 talaga na agile na forward. Dahil hindi lang naman basta-basta na forward ito mga brods, maganda rin ang kamay at stroke ng isang Dave Ildefonso. Pero ito na nga, ngayong hindi sila nagkakasundo ng Northport Batangas sa negotiation na ito, ino-open na ng Northport mga kabrods at pinaplano na nila ito dahil ilalagay nila sa trading blocks ito pong si Dave Ildefonso. At ito na nga, nung nalaman din ito ng mga ibang kupunan at narinig nila, isang Barangay Nebra San Miguel dito sa nagkakagusto dito sa serbisyo ni Dave Ildefonso mga kabrods. Hindi nga lang din talaga nagkakasundo lang sila ng Northport, pero pag pinaglaro mo ito, siguro nga hanggang ngayon wala pang talong Northport Batangas kung sakali mga kabrods, dahil hindi rin basta-basta ang isang Dave Ildefonso. Kaya ang Hinebra ngayon, gusto nila na makuha ito via one-on-one trade. Ang problema nga lang ng Hinebra, sino naman ang bibitawan nila knowing na ito pong rookie na ito ay mataas-taas din ang value nito. Pero sa Hinebra kasi mga kabrods, gusto rin nilang madagdagan ng shooter ito pong core nila, dahil lalong-lalo na't papasok na tayo ng playoffs round and bumababa pang standing ng Hinebra ngayon. Kaya kailangan nila ng may pangdiin pagpasok ng playoffs round. Kung hindi man, baka sila pa yung malaglag ngayong elimination round mga kabrods, at wag naman sana. Kaya ito pong si Dave Ildefonso, kung makuha ito ng Hinebra, makakatulong ito sa scoring, defense, and offense mga kabrods, both ends of the floor. Para kang meron ding Jamie Malonzo na bata-batang player at pwede pa itong maging future ng Hinebra, di ba? RJ Abrentos plus Dave Ildefonso, mga future to ng Barangay Nebra San Miguel. At ito yung maganda, dahil ito pong si Japet Aguilar nagkakaedad na rin mga kabrods. Malaking tulong nga kung nandyan pa si Dave at makakatulong sa forward position ni na Japet and Troy Rosario. Well, hindi naman na magsisisi ang Hinebra dito, hindi rin magsisisi ang Northport, dahil syempre imbis na magamit nila ito pong rookie na ito, ayaw naman din pala maglaro dahil sa sahod nga na gusto niya ay hindi ito nabibigay ng Batang Pierre. Pero sa Hinebra naman kasi, kahit sinong player pa yan, basta magaling, ay o-offeran ka ng maganda ng Barangay Hinebra San Miguel. Kaya dito siguro lilipat na si Dave. Ang problema lang din ng Hinebra ngayon, baka kunin na to ng kanyang father na PBA legend na si Danny Ildefonso sa Converge Fiber Xers. Kaya yun, isa rin yun sa mga mataas na offer kay Dave Ildefonso. Kaya ikaw mga abroad, sa tingin nyo ba, dapat bang makipag-agawan ito pong Hinebra sa Converge para makuha si Dave Ildefonso? Or sa tingin nyo, maganda't ofera ng malaki ito pong si Dave dahil maganda naman ang magiging future ng Hinebra San Miguel? Kaya komento mo lang po nyo dito mga brods at isa-isayin natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Phil Basketball. Yun lang. I'm out.